Welcome everyone, and let's talk about the measures of central tendency. Bakit mahalaga ang measures of central tendency? Mahalaga ito dahil kumbaga this will help you describe a certain group. So halimbawa, lahat kayo, no? Binigyan ko kayo ng 50 na scores. So 50 scores na iba-iba. So gumawa ako ng 50 scores na iba-iba. Halimbawa, gumawa ako ng 10, 8, 6, 5, 4, and so on and so forth. Kumbaga pagpalagay natin na merong 50 students na kumuha ng test and 50 ang items. 50 students, 50 items. Tapos ano ang nangyari? Ang nangyari, iba-iba ang score ng bawat estudyante. So, pwedeng may mga magkakapareho. So, may 50 scores. So again, kung meron akong 50 students, tapos binigyan ko sila ng quiz na 50 items, syempre ang magiging score nila, may makakakuha ng 50 over 50, merong 49 over 50, merong 48 over 50, merong 47 over 50. So, paano natin i-describe yung buong class in one number? Halimbawa, isang number lang, no? Hindi naman pwede na ililista natin lahat ng 50 na numbers na yan. Although pwede nga, pero hindi pwedeng ganon. We have to summarize. And para ma-summarize natin yung or ma-describe natin yung grupo, gumagamit tayo ng measures of central tendency. So kumbaga 'pag tinanong mo ako, "Oh, kumusta yung, section A?" Well, ang section A, ang score nila ay 50, 49, 48, 47, 46, 45, 32, 34, 33, 21. Ang haba. Pero minsan 'pag sinabi ko lang na, yung, 50 students ang, average nila or ang mean nila ay 42. Ang median score nila ay 39. So gano'n. Lahat sila ay nakakuha ng, ganitong number. So mahalaga na nagsa-summarize tayo at ang summarization na 'yan, measures of central tendency. So today we talk about mean, median, and mode and papaano nga ba ang epekto nitong mga outliers. Ano nga ba ang mini-measure ng central tendency? So let's look at the central tendency. Pag sinabing may central tendency, ang ginagawa nito, masyadong complex, no? Yung 50 na iba-ibang scores. So kailangan pauntiin natin. Yung central tendency, this allows us to reduce complexity. Instead na sabihin ko sa iyo yung 50 scores, bibigyan lang kita ng isang numero na yun yung typical performance ng grupo. And more importantly, yun yung foundation ng inferential statistics. So kailangan dito pa lang sa descriptive statistics, alam na natin itong mga simpleng bagay na to so that when we go to inferential statistics, it will be easier for you. So again, bakit nagmamatter? Number one, sinasummarize nito ang large data set. Number two, nire-represent nito ang typical performance. And number three, preparation nyo ito for inferential statistics. So what are the three core measures when we talk about the measures of central tendency? We have the MMM. Madaling tandaan na MMM. Mean, yan yung arithmetic average. Median, middle value. Para mas madaling matandaan, isipin mo na lang na median. Median, middle value ang median. And ang mode, most frequent value. So ang mean average, ang median, middle value, at ang mode ay most frequent value. So pare-pareho ng tunog, no? But they behave very differently. Very differently. So tingnan na natin ngayon ang konsepto ng mean. Sa konsepto ng mean, ina-add natin lahat ng scores. Tapos dinidivide natin by the number of observations, kung ilan yung number ng scores. Ang symbol na ginagamit natin dito ay X bar. So pag sinabi kong X bar, yun yung mean. So again, pag sinabi natin X bar, ito ang mean. So kunin muna natin lahat ng scores. Ang scores natin ay 10, 12, 8, 10, 10. Paki-add naman ang scores na ito. 10 plus 12 plus 8 plus 10 plus 10. And what do you get? Siyempre, when you add all these scores, ang total mo ay 50. Notice, the mean always starts with total sum. So again, bago ka gumawa ng kung ano man, i-add mo muna lahat, no? So add everything.
So kayo ngayon mag-mentally calculate kayo o tama ang sagot niyo kung ang sagot niyo ay, 50. And then your total is 50 divided by 5. Bakit mo dini-divide by 5? Kasi nga divided by the 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang ating, scores. So yung, dini-divide mo yung total sa number of scores. So first you get the total which is 50 and then divide by 5. Alam na natin ang average na score ay 10. So again, if one score, becomes, 50, no? Divide natin ang 50 by 5, then we get 10. Simple. Now, here is the critical question. What if merong isang student naka-score ng 50 instead of 10? Naku, mababago ba ang lahat? Tingin niyo, magbabago ba lahat 'yan? Of course, puwedeng mangyari ang lahat. Bakit? Puwedeng may impact 'yan sa kanila. Bakit? Ang tawag natin dito sa napakalayong, data ay outlier.